Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid sa Panginoon, at sa lahat ng ating mga kaibigan sa Facebook, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin dito sa The Living Word Insight Forum. God is good, God is great. At sa lahat ng mga kaibigan natin na kamanggagawang pastor, sa ating mga PCO Association and other ministry partners, good afternoon to everyone. At magkakaroon po tayo ng discussion at ito po ay yung ilang mga mga karagdagan doon sa mga hindi natin natalakay o hindi nabigyan ng pansin, no? Na-discuss pero hindi naman natin masyadong nabigyan ng oras dahil nga po sa limitado lang yung oras ko at nais ko lang pong maging uniform yung ating discussion sa 1 hour. Hanggat maaari po, ayoko pong nagpasan dahil mahirap naman kung masyado tayong matagal. Hindi rin maganda ang magiging timpla dahil siyempre lahat tayo busy, lahat tayo medyo lahat tayo may ginagawa. So hopefully ay ma-capsulize natin sa isang oras yung mga discussions. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa hapon ito. Patuloy kami nagpapasalamat at na kayo, O Diyos, ay binibigyan niyo kami ng buhay at masiganang buhay sa gitna ng krisis, sa gitna ng lockdown at sa gitna ng mga problema na kinakaharap ng aming bansang Pilipinas kasama ng ibang bansa, O Diyos, sa buong mundo, ay kami po ay nananalangin na pangunahan ninyo at lukuban ninyo na iyong kaluwalhatian ang bawat isang tumatawag, lalong higit ang mga anak nyo na nagtitiwala at umaasa na gagawa ang iyong mapagpalang kamay ng isang intervention, Lord, upang mas fair ang bawat taong nagtitiwala sa inyo. Lord, salamat po, O God, sa hapon ito, sa iyong kapurihan at sa iyo na namin binibigyan lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Okay, so ang ating pong discussion will revolve sa issue. Siyempre, doon lang naman. Sa ngayon, doon pa lang po tayo niikot. Pero medyo i-level up natin ang konti doon sa degree ng contagion ng COVID-19. No? So, ano ba talaga to? Ano ba yung mga truth, myth, rumors, hearsay, fake news, saan ba tayo doon? At ano ba talaga ang nangyayari sa buong mundo, especially sa ating bansa sa Pilipinas, regarding COVID-19. At the same time po ay didiscuss natin ito in connection with lockdown. So, gaano ba kahalaga, gaano ba gaano ba kahalaga at gaano ba timely or relevant itong lockdown. Ito ba ay maganda? Ito ba ay hindi mabuti? Ito ba ay mabuti? Ito ba ay makakatulong? O ano po ba ito? Okay? So, and the need for godly principles and counsel on how to make decision. Especially in this pandemic crisis. So, maraming mga alam nyo kasi nakadepende yung ating presidente sa kung ano yung feedback, kung ano yung mga input sa kanya, no? Siyempre, ang ating presidente ay may sariling pangunawa, may sariling kaisipan, and and the most important is that he is the one called by God. He is the man of the hour as far as the decision making is concerned. So there is no way to apply or magkaroon ng political conflict sa panahon ngayon kasi it will just bring us to more disaster, no? Pagka ipinairal pa natin yung ganung kaisipan. So wala na po, no? Sa area ng pagtulong, kung ito man ay kayabangan, kung ito man ay pagpapasikat o pagpapaepal na sinasabi natin, naririnig natin sa social media, hindi na po yun eh. Hindi na po. Even the Bible, kung ipangaral man ang salita ng Diyos,
sa anumang kapamaraanan, ang mahalaga may pahayag si Kristo, no? Ang Panginoong Jesucristo. Maliban na lang kung other gospel ang pinipreach. Talagang anathema talaga. Hindi talaga yan pwede. No? Talagang don't accept. Tabu yan kapag other gospel. But whatever intention, or either it is out of envy or out of conflict of interest or vested interest or out of competition whatsoever, as long as the gospel of Christ is preached, no matter what, si Lord naman ang bahala dyan. So ganoon lang kasimple, simple as that. Now, kung yun nga ay sinabi ni Paul sa Philippians, ganoon din sa sa panahon ito. No? Kaya lang, ulitin ko sa pagkakataon natin, ang ating mundo, especially the Philippines, ang ating minamahal na bansa, ay binigyan ng Diyos ng leader. Binigyan ng leader na kung saan ay ito ay itinalaga ng Diyos. By the way, announcement lang pala. Sorry. Nasa ano po ako, pumunta po kayo sa page. Okay, sa page ko po, nandun yun. Hindi po ako nag-i-air ngayon o nag-ano doon sa aking Living Word. Doon po sa page kayo pumunta, please. Doon nyo po makikita yan. Sa Pastor Dr. Alan Boroli, okay? The Living Word Insight. Nandun po, i-type nyo lang at makikita nyo po yun, okay? So para po doon sa medyo nahirapan, kasi gusto ko doon ako talaga mag-live para at least dedicated yung ating yung Living Word Insight, okay? So doon na po, ha? So thank you. Lahat mga kaibigan, punta po kayo. Type nyo lang doon sa search, Pastor Dr. Dr. period Alan Boroli. Okay? And then, Facebook page, lalabas na po doon yun. At sunod na lang po kayo. Okay, so, go back to the main point. Ang isang bagay lang na nakikita ko, because lahat naman tayo nag-observe eh. Walang magaling dito ngayon. Kahit ako, I am just one of the observants. And one of the great people like you na may mga mindset, may mga idea. There are a lot of great, brilliant people like you that are listening today. Kaya nga, sabi ko nga ay sana magkaroon ng forum talaga na hindi lang ako nagsasalita. Mas gusto ko yun eh. No, kaya lang, because of social distancing, tsaka hindi rin ako ganun techy pagdating sa ngayon. Although may nag-share na sa akin ng apps, no, pero hindi ko pa alam gamitin. So hopefully by the coming weeks natin ay magagamit na siya ng ayos. But anyway, go back muna sa simple platform. Ito lang. Okay, so ano ba talaga? Isa-isayin natin. Ano ba yung degree ng COVID-19? Okay, now, bawat isa ay may pananaw. At ito po ay gusto ko lang iparating, no? So, hindi po ako nagmamagaling. Una, I'm not a medical doctor. Although yung aking doctorate ay theology, then a touch of philosophy, although in progress pa yun. Pero okay lang, papel lang naman yan eh. Kumbaga lahat naman tayo pwedeng maging student of this crisis, no? Si Solomon nga, if you try to look at, mamaya di-discuss natin, isang batang-bata, no? 20 years old lang siya when he started, because he ruled over Israel and the whole Israel people for 40 years, no? And then for 40 years, and according to study, that he died at the age of 59. So, 59 minus 40, that's the start. So, from 19 to 20 years old, he started his kingship after the death of David, King David. So, mahirap. And kung makikita natin, so alisin ko lang ito saglit so that I can move to the verses. So, okay. Dito na po tayo. Tako dito sa aking. Yeah. Okay.
Let's go on First, Second Chronicles chapter 1, verse 7 to 12. Now, as we all know that Solomon, siya ang successor ng kanyang father, si David. Ang sabi dito, he led. His leadership, his rulership was so great. And he was just young, no, that time. Sabi ko nga, between 19 and 20 years old. So, verse 7 in 2 Chronicles, sabi dito, that night, God appeared to Solomon and said to him, ask whatever you want me to give you. Okay? And Solomon, And Solomon answered God, you have shown great kindness to David my father, and have made me king in his place. Verse 9. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed. Be confirmed. So, for you have made a king over a people who are as numerous as the dust of the earth. Verse 10. Give me wisdom. Now, take note. And knowledge. So, hindi sabi, give me knowledge and wisdom. Ang una niyang hiningi is wisdom and knowledge, that I may lead these people, for who is able to govern these great peoples of yours? Okay. And God said to Solomon, since this is your heart's desire, now, tingnan niyo, ang unang hiningi niya ay wisdom. Then God said, desire, because this is your desire of your heart, that's the second word, and you have not asked for wealth, possessions, honor, nor the death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge, to govern my people, over whom I have made you king. Therefore, now take note of this, the conclusion. Therefore, wisdom and knowledge will be given you, and I will also give you wealth, possessions, and honor, such as no king who has before you ever had, and none after you will have. Now, take note, ang unang hiningi niya is wisdom. Now, wisdom can be acquired not in just a simple reading of the alphabet or counting the numbers 1 to 10 or whatsoever, but wisdom is the application of life through knowledge. By the knowledge that we receive, wisdom will take place, will follow, depends on how you understand life. Tandaan po natin lagi, in my studies, in masteral, in the PhD program, in the ECE, in the SPED, isa lang ang lagi kong sinasabi, education is life. Now, how can we get life? We can only get and obtain life by the wisdom of God, because wisdom is life. Education is life. So, in every form of decision, sa lahat ng klase ng problema, sa lahat ng klase, we need wisdom. Now, wisdom can be acquired or get or taken or absorbed or learned on the streets. It is written in the book of Proverbs. In the life of other people, in everyday walk of life, doon natin makikita ang wisdom. Because maraming mga tao, they are filled of knowledge. They are so brilliant, genius, as far as academic matters, areas are concerned. Napakagaling po nila talaga. Sobrang gagaling. But in terms of life decision, now always remember that the most important things in life is on how to apply the wisdom of God in our lives. Okay? So, in leadership, kahit gaano ka ka-PhD, 10 PhD ka pa o 3, sabi nga nung isang professor sa school, marami ka ng doctorate, doctor, 4 doctor. Ano yun? Di ba? So, wala yun doon. Alam niyo kung bakit nag-aaral ang tao? Because we don't want to be educated. We don't want just to be educated.
but we want to be more civil, more civilized, and more human on how the way we think in life. Di ba? Hindi naman tayo cannibal ka na nun, di ba? Ano ka na nun? Kumbaga sa brutal ka na, bestial ka na mag-isip. Talagang grabe ka na, wala na. So, di ba? Makikita natin, ang importante, lalo sa mga leadership, sa mga nasa top leadership, like our president and the other presidents of the world, is wisdom. And I believe that every leader has wisdom. The only thing is that mamaya dadaanan ko yung counsel, pero dito muna po tayo, okay mag-alala, alam ko nasa isip nyo, ibigay mo na lahat, hindi naman pwede. Kasi hindi naman pwedeng bigayin ko to. Sabihin ko na, ang iba, baka mamaya i-bash ka pa ng ibang pastor, yabang naman ito, nagyayabang-yabangan to. Alam niyo, sa totoo lang, hindi mo madali itong ginagawa ko. Sabi, minsan nga, may binlock na nga ako. Sabi ko, hindi makakatulong sa akin to, hindi ko na kailangan to. Ma-avert lang ako dito. No? So, alam niyo, pagka may mga negative energy, tapon mo na, huwag mo nang pakinggan. Ma-avert lang yung purpose ng buhay mo. Sa ngayon, sa totoo lang, ako, sabi ko na sa inyo, napakatagal ko na nahimik, maniwala po kayo. I'm just observing other leaders, other pastors, other church. I'm just observing. Pero ngayon, lahat tayo nakakulong. Lahat tayo naka-COVID lockdown. It's time. Lahat may karapatan. Ako may karapatan, ikaw may karapatan. Wala pwede magsabi sa'yo, "Oy, tumigil ka." No, you have the right. Kung may internet ka, kung meron kang, kahit wala kang microphone, kahit wala kang TV, iba ka, nandun lang, di ba, wala namang problema dun, kaya ko lang ginagawa to para at least tulong lang on my part, ha? So, wala yon. Wala sa technical aspect yan, nandun yan sa puso. So, wisdom comes from the heart. It's not only in the mind. We may have a lot of greatness in the mind. Great memory, great knowledge of everything, information, overload with many learnings, but fail to understand the learning of life. To convert it to what we call wisdom. So, Solomon knows that because in leadership, you cannot succeed without wisdom. And sabi nga, that if you have many counsels, many counsels surround you, will bring you to success. But take note, depends. It depends on who are talking to you. Mamaya, dadaanan po natin yan. So to make a long story short, the second key, so I have already discussed the word wisdom. The second key word that I would like to amplify here is the word, is the word desire of your heart. Now take note, God looks at the heart. God looks at the heart. Because the heart is the wellspring of life. Yan ang driver ng ating soul. That's the main centrifugal station of human life, human mind, and human heart. Not the organic heart, but the main center, epicenter, centrifugal, kung ano gusto mong gamitin of your life, of my life. Diyan nagsasalita ang Diyos. Diyan nangungusap ang Diyos. Kaya nga, may mga tao na, in the Bible, if we try to reflect that on the Bible, the Pharisees and the scribes, they fail to realize that the one whom talking to them is already the Messiah, the Christ, the Savior of the world, in John chapter 5 onwards, up to John chapter 8. But they fail to realize that there is, that the God that whom they are studying, the God that whom they are waiting, the salvation, the intervention, the deliverance from Roman Empire is already at their presence, in front of them. But they fail to realize, and that is wisdom. Lack of wisdom, lack of faith, lack of wisdom. They don't see, they didn't able to see
the solution. Alam nyo, hindi naman kasi pagalingan ngayon eh. Lalo ngayon, maraming namamatay. No, we don't need that. What we need is how to help each other to come up to a solution. Sabi nga eh, alam niyo, minsan nakakalungkot lang talaga eh, no? Na, minsan, may inis ka eh. Ako, sa totoo lang, meron akong tinatawag na holy anger or righteous indignation. Pagka nakikita ko, minsan mga sinasabi na, ang lockdown, wala pa. So, i-amplify ko naman sa saglit. Pero, dala mo lang. Ang lockdown naaabot ng 3 months. Okay, wala pa naman sinasabi ang presidente. Kahit sabihin mong tama yung intuitional decision mo, o intuitional judgment mo, o yung tinatang nahaka-haka, kuro-kuro mo, tama man yan. But still, never say that in social media. Hindi pa hintayin mo, kasi may leader tayo eh. No? I respect and we should respect. Ayaw mo kay Presidente Rodrigo Duterte, ating mahal na presidente, kay binoto mo siya, kay hindi, siya pa rin ang man of the hour. Hindi mo pwedeng agawin yung pwesto na yun. Pag inagaw mo yung problema yun. Okay? So, respect pa rin. Hintayin mo siya. So, yun. Tapos, meron naman isa. Ang masakit, kasama mo pa sa gawain. Okay? Masakit lang talaga. Alam mo, sa totoo lang, aabot pa itong ano na to ng ang lockdown. Mga 2021 pa ang church, ang worship. Kasi siyempre affected din ang mga pastor, ha? Lahat affected. Sa totoo lang, nag-uusap-usap nga kami. Separation of church and state daw. Tumanggap na nga kami ng mga control number para dun sa hindi. Ayaw na mabanggit kasi in respect to the organization. Kasi ang heart naman nila nandun na eh. The only thing is that it creates ambiguities and misinterpretations and even suspicion, no? Na sa side ng maraming mga kamanggagawa natin. So, hindi yun maganda na doon natin pag-usapan. Ando na yun eh. O siguro mag-usap kayo pa, huwag sa social media kasi magkakaproblema, lalala lang ang problema. Hindi lang nga nakadagdag ng solusyon, nag-create pa ng havoc and chaos in the area of finances. Example, maraming suspicion ngayon sa DSWD. Although, kawawa din talaga. Although, may sarili akong judgment dyan. Kasi yung Yolanda nga, nalulungkot ako, di ba? Sinabi ko to sa last vlog ko. Ano yung nangyari sa Yolanda? Nakita mo sa TV, kayo na nakakita, ako nakakita, no? Tuloy-tuloy lahat ang pagkain galing sa Amerika, galing sa kung saan-saang bansa na ang puso ay tumulong sa atin. Pero nangyari, dumating sa atin, malalaking kahon, niripak. Yung niripak, itinago. Yung bandang huli, hindi naman naibigay. Binigay, balot-balot na, hindi na kahon. Diba? Naka-plastic na lang na labo pa ang iba. Sa amin nga hirap na lang magsalita. Dati 3 kilo, naging 2 kilo na. Hindi na yun eh. Hindi mo lang iniisip mo na lang talaga yung mga less fortunate brethren at saka yung mga tao na talagang umaasa lang talaga sa biyaya ngayon. Lalo mo lang saglit, di ba? Nag-release na nga, kaya nga may special power, binigay yung 200 billion. Sabi, parang narinig ko nung isang araw, 230 billion pa daw. O 70 billion. Sige, 200 na lang. Mamaya dyan, mag-isip pa kayo, baka sabihin dagdag pa ako. 200 billion na lang, yun naman ang lagi narinig natin. Di ba? So, kung titingnan mo siya talaga, in the rational thinking, in logical thinking, actuarian science, sabi kulang daw. Kulang kapag malalaki binigay mo. Pero kung papasok tayo doon sa 5,000, ganun, meron nga tayong calculation dyan na ginawa, di ba? Halimbawa, ang media na lang ay sa isang pamilya. So, how many populations do we have? 110 million population. Di ba? Kung 200 yan, something like that, o kung ilan ang pamilya na bibigyan, di ba? O sabihin mo na lang na di pa 5,000 pesos. Sabi mo na parang equal na lang. Based on the calculation, so di ko na lang pinakita kasi hindi naman yun ang focus ko ngayon. Sakto pa rin siya. Di ba?
kung kulangin siya kapag talagang pumasok ng self-vested interest ng pagiging great, pagiging selfish, self-preservation, whatsoever. Diba? At nung isang araw nga, nalulungkot ako dahil talagang sabi ko nga, naaawa na rin talaga ako sa presidente natin dahil kung pwede nga lang talaga na lahat tayo dumamay sa kanya, hindi nga lang talaga pwede, no? Na dumating nga sa point na, sige, benta na lang natin, pagka wala na, di pupunta na lang ako sa luneta. Ang hirap nun. Kasi, kumbaga, nahihirapan din siya. Sa dami nagbabash, sa dami ng mga nanlalait, may nagmumura pa sa kanya, ikaw kaya, maging presidente, sige. Tingnan ko na pag hindi ka nag-nervous breakdown. Di ba? Siya, sinabi nga, hindi siya nakakauwi sa pamilya niya. Siya rin nag-undergo ng lockdown. Now, gusto ko lang munang inuhin natin to. God looks at the heart. So, napakahalaga ng motibo. No? Kaya kanina sa introduction ng aking sinabi, kahit sabihin mo pala, yabang, epal, pagalingan, at least, dinonate yung isang taong sahod niya. Ano ngayon? Ibabash natin si Mayor Isko. Sasabihin natin, magtatampo tayo sa kanya. Tama naman siya eh. Di ba? Kung ano man ang nasa likod ng motibo niya, Diyos lang nakakaalam nun. Hindi mo pwedeng questionin ang motibo dahil ang Diyos lang ang pwedeng question. No one can judge the spirituality in the hearts of men. Only God. Only God. Ngayon, kung sa tingin mo, makikita mo naman, magre-reflect naman eh. No? Ang lahat ng mali magre-reflect sa katawan because the body is just a mirror of the condition, the status of the spiritual being, health, and psychological, mental, emotional health. So, maglalabas at lalabas yan. Walang kasalanan, walang mali na hindi bubukol, ika nga. Diba? Walang lihim na hindi mahayag. Kahit galing ka magtago, lahayag yan at the end. May panahon ng Diyos dyan. Sa lahat ng bagay, huwag pangunahan ng Diyos. Dahil pag pinangunahan mo siya, you are now the proponent of Satan in doing yung tinatawag yung tawag doon, yung para bang chismis ba, parang intriga ba? Hindi alam mo ba? No, huwag mo na. Huwag na natin gamitin. Lalo ngayon sa pandemic crisis, mga kapatid, mga kababayan. Iwasan na. Kasi may nakikita ako minumura pa talaga si Presidente. Naku po. Sabi ko, kapag pinatulan to ng Presidente natin, talagang kulong talaga to. Alam nyo, naiintindihan ko naman din sila. Pero, alam nyo, perspective taking lang yan. Sa bawat pananaw, may kanya-kanyang interpretasyon. No? Ang kunin natin yung common ground. Let us look at the bright side of life. Bright side of life. No? Kung meron na mga spur of the moment na mga salita ang ating presidente na medyo nabibigla siya, pagkatao niya yun No? Pagkatao niya yun. At least, vivid siya, candid. Vivid. No? Kumbaga, ayan siya, pinapakita niya pagkatao niya. Hindi yung para tayong ang galang-galang natin, parang formal tayo, pero sobrang garapal tayo sa pagkurap at saka kung ano man. Now, kung meron man tayong pananaw tungkol sa tukhang, which is ako, sabi ko lang, meron din akong pananaw, pero isa lang ang aking masasabi. Sa ngayon, kung ano man ang gusto ng presidente, sundin natin. Pero, ngunit subalit tatapwat, if and but, tingnan natin, maging ano din tayo, maging tinatawag na objective din tayo, not subjective, at maging meticulous din tayo. Okay? Sa pagtingin. Hindi ibig sabihin ng sinabi ng leader, tumalon ka, tatalon ka, blind following din naman yun. Kailangan nating tingnan. So, ulitin ko, magkakaroon lang ng solusyon. At ito ang nakita ko for many years, for being a pastor for 32 years and a trainer for more than 15 years. Isa lang ang nakita ko. Wisdom flows sa kabaitan, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is with clean heart or with good intention, okay? Whatever acceptable, di ba? Doon ng wisdom nagpo-flow. Kaya tingnan nyo, hiningi lang ni Solomon ng wisdom, yung hindi niya hiningi, binigay. Alam niyo, isa sa
nag-trigger sa akin yung long life, hindi mo hiningi ang buhay na mahaba. Oh, sige, bibigyan kita ng long life. Parang ganon. Sa totoo lang, sa tama ka, Presidente, philosophy ko rin yun. Oh, hindi naman ako nagsisip-sip. Totoo yun. Sa Bible, totoo yun. Sinabi niya, biblically para sa akin, kapag panahon mo na, kahit napakarami mong vitamins, kahit napakarami mong exercise, kapag panahon mo na, lumakad ka dyan sa kalsada, bilangga ka, ay panahon mo na yun. Ang face of death mo lang ay pagbangga. O kaya, katulad isang araw, I think a few months ago, may bumagsak yung isang kable ng kuryente. Buti wala nabagsakan na tao. Yung maapoy na gano'n. Ano yun? Paano ko ikaw naglalakad doon? Yun lang. So dapat isipin din natin ang sovereignty of God in times like this. Huwag tayo masyadong emotional. Okay. Now, the second thing that I want you to see, okay, yung pagdating sa council. Ano ba ang COVID-19? Bakit ba kinatatakutan niya? No? Ito yung honest, our President, please allow me to say this without contention or competition or ano ba ito pwede kong sabihin. Without any presumptuous na pagyayabang. Alam ko marami nakapaligid sa inyo, no? At hindi ko alam kung makakarating to o makarating man. Pero ito lang assumption ko lagi. Prayer ko gabi-gabi. Nawa yung isa sa puso, isa sa mga katulad ko ay makarating sa inyong pandinig. Alam niyo po kasi, honestly ito po sa akin. Si Solomon hindi naman siya kung tutusin, isang bata nga siya Pero ginamit siya ng Diyos. Hindi naman siya warrior Hindi naman siya nag-aral na kabugasya. Hindi rin naman siya, ang tawag dito, nag-undergo ng mga training. Talaga, it's God's intervention on his life out of a pure heart on that time. Okay? Bagamat alam natin yung istorya ni Solomon, pagtangguli, na mali na siya. Yun na yun Pero yung initial niya, yung beginning ng kanyang paglilingkod, talagang tama ang puso niya. He wants to guide and rule the people of God with God's principles and wisdom. Yun. Diba? So, kailangan pa ba na magtapos muna ako ng abugasya at maging summa cum laude, magna cum laude ako ng medisina para masabi ko na ito yung COVID-19? Siguro naman. Malaking bagay na rin yung way mo, especially in the PhD program and discipline, is more of research, more of study, no? So ito ang aking unsolicited, kumbaga, advice. And unsolicited reflection and observation po. Mahal na Presidente, ito lang po ang aking masasabi. Sa nakita ko po sa mahabang panahon at sa pag-aaral na rin ng sarili ko, lahat ng mga medical, magagaling na doktor, tinignan ko ang kanilang mga judgment at inobserbahan ko ang China sa mga istorya at mga nangyayari. So, learning by observation, learning by meticulous judgment and reading some data. Ito na po. As I have said, mabilis. Unang sabi, ang COVID-19 ay hindi airborne. Droplets lang at saka yung tinatawag na yung drizzle. Tapos, kumalat yung from Japan, airborne daw. Okay, two things na nakita ko po. Unang-una, airborne siya in the sense kapag nasa confined space. Confined spaces or structures. Pag walang hangin na labas-pasok po. Pero hindi siya airborne in the sense based on the reports. Kasi kahit doon sa DOH, nag-iiba-iba rin sila. Yun naman po talaga ang science Bago mag-come up yan sa isang, kahit nga ngayon ang age wala pa rin gamot at ang mga vaccine, trial and error pa rin, testing. Nagkakagulo nga, pati ding vaccine, pinagkaguluhan na, di na malaman. Tapos bandang huli, hindi yan ang topic ko, pero actually may aral din ako dyan. Tapos bandang huli, nung dumating yung isang H1N1 ba yun, 2, na baka daw pwedeng itry.
Baka pwede yung dengue mga ganun. So makikita po natin na hindi ganun ka perfect or wala naman talagang perfect or ganun ka what I called credible decision or credible result, okay, na masasabi mo ito na yung final, na ito na talaga. Kasi dadaan sa sampling. Pati nga yung, ako, kababasa ko lang. Pati yung kay Bill Gates, ganito ganyan, mga rumors dyan. Totoo man o hindi, pero all daw, yun na yun eh. Pinractice sa India, ganyan. Maraming mga namatay, ganyan. So, kasi, pati yung prophecy, meron pang prophet na, sumagot na nga ako ng isang beses, sa haba na, napagod yung daliri ko. Sabi ko mga kapatid, simple lang, yung Amerika, nung unang panahon, talagang they are desperate how to address the epidemics and the pandemics and the breakout or outbreak na tinatawag. Okay? Ulitin ko po ha, hindi naman lahat pandemic eh. Minsan outbreak lang eh. Minsan naman epidemic lang in the area, in certain area. No? So, yung John Paul Jackson ba yun? Keynote doon 2012 something like that. Marami pa. Tapos, ginamit pa si Bill Gates, whatever. Alam niyo lahat ng yan, at saka yung kay George Bush sa 2015, kasi nga, ang pandemic, kapatid, at ang coronavirus, at ang SARS, mga magkakapatid, magkakamag-anak yan na respiratory, severe acute respiratory disease. Yan, coronavirus na yan. Yan ay, hindi na bago yan, hindi ngayon lang yan. No? Kaya masyado lang nasa-sensationalized. Kaya ako talaga, Mr. President, ito po huwag kayong magagalit po sa akin. Ano po lang po ito? Sariling opinion. Wala pong pakialam may ibang pastor dito, kaya huwag nyo silang pagalitan kung mali man itong sasabihin ko. At wala rin po pakialam dito ang sino mang mga kung doktor, wala po. Ito po sarili ko lang. Kaya kung may problema man itong sasabihin ko, ako lang po magdadala nito. So, ito po nakita ko talaga. Kaya lang nagkakaproblema, parang nung panahon lang yan na nasi-sensationalize lang maigi. Kasi kung titingnan po natin ang population ng mundo, nandito po ako, mabilis lang po ito. Mabilis lang po ito. Okay? Di ba? Nasa 7.778. So 7.8 na lang, random na natin. Tapos, ang coronavirus, okay, saan na ba ako? Yun. Wait lang. Okay, so ito na po. Kung nakikita nyo, hopefully nakita nyo. So, coronavirus cases all over the world, 2,184,000. O sabihin natin 2.2 na. 2.2 million. Out of 708 billion. O, di ba? Ilan ba ang 10%? Something like that. Parang ganun. 780,000? O, million? 780 million? 10% of 7.8? 780 million? So, pababa na lang yan. Ito ay 2 million pa lang eh. No? So, ganun lang. So, mga mathematician, yun lang yun. So, particularly, nung tinignan, ang death niya, ang mortality rate dito ay 146,000. So, basically, kung pag-uusapan ng populations of the world, wala pa siyang siguro 1%. Sa bagay, December, nagsimula. Sinasabing December. Ang mga pandemics kasi, tumatagal siya na hanggang 2 years, 1 year, 2 years, 3 years. Kaya lang, hindi na sensationalized. Hindi na siya katulad ng mga ganitong, yung mga initial reactions natin na kumbaga reactive masyado, very extreme reactions, exaggerated reactions. So, yun. Palamig na palamig. Katulad lang ng African swine fever. Flu ba yun? O ano? Ngayon, wala na. Nakalimutan na yun. Di ba? Wala namang nababalita ang malalang kondisyon. Di ba? Dahil ayaw natin, nagkalugi-lugi, mga gano'n. Anyway, ito na yung gusto ko ipakita. Ang COVID-19, para sa akin po ito. Yung pagiging contagion niya, yung severe, yung degree, yung coronavirus 19, talagang fatal talaga yan.
kung darating sa isang tao at hindi maagapan. Kaya nga yung recovery, tingnan ko lang dito kung ilan ang recovery. Tingnan nyo, laki ng recovery. O tingnan nyo po, yung death niya, 146,899. Ang recovery, 553,000. Di ba? So out of 2 million, 2.2 million, 553,000. Oh, 553. So almost, ano ba yan? 700, di ba? So out of population, ito mo yung sabi ko, 7.8. So 780 million. Ito, 553,000 pa lang ito eh. Di ba? So ibig sabihin nun mga kapatid at mga kaibigan, ito kasi ang nangyayari, nagiging sensational at ako, didiretsuhin ko na, ito yung aking nakikita. Nasa psychological war tayo ng China. Tingnan nyo ngayon, kababasa ko lang. Meron na naman daw lockdown 2 sa kanila. Version. Kasi nga, sinabi ko na noon nung last 2 vlogs ko na ang tawag dito, ang coronavirus, ang virus, hindi talaga yan basta nawawala. Pero like mo sinasabi, dalawa lang ang nakikita. Tatlo, una, siyempre intervention of God. Number 1. That's number 1. Highest form yan. Number 2, fresh air. So, alam niyo kaya yung bagyo, wag lang kalamidad wag lang Sabi ko nga, sana, wag lang kalamidad na talagang signal number 3. Baka signal number 2 na magaang lang, na hindi naman talaga, yung tama lang na magwasiwas, tumulak ng pollution. Ngayon, ang ganda ng walang pollution masyado. Makakatulong yan. Plus, isa pa. Tingnan nyo, isang allegories yung tinatawag allegory story. Yung mga notions or ideas. References. Ang COVID-19 daw ay tumatagal ng 3 hours to 30 minutes. Up to 3 days pa. Depende sa kakapitan niya. Ulitin ko lang po. Nung tinignan ko ang mga nagkaroon ng contagious, yung tinatawag na nahawahan, okay, yung degree niya, yung mga malalamig na bansa. Kasi alam naman po natin na kapag ang isang bansa, halimbawa Antarctica at iba't ibang bansa pa like America, like Europe, okay, ako po ay 2 beses na nakarating ng Europe. So, lahat po malamig na bansa yan So basically, based on what the World Health and other medical doctors are saying, na ang virus ay hindi siya nabubuhay na matagal o ng 20 centigrade below. So meaning, ang isa sa mga katulong talaga, yung araw. Hindi. I agree na ang tao hindi pwede ibilan sa araw yan. Pero kailangan niya ng mga vitamin D, vitamin C, and other. Dahil ang context lang naman para malabanan ang virus, hindi yung gamot. Dahil hindi naman talaga ganun kadaling maka-develop na isang virus. At kung hihintayin pa natin yun, nung 2021, problema yan. Tapos, tatagal ang lockdown. Naku po, hindi pa pwede yun. Maniwala kayo. Pero bago ko i-diretso, ito lang muna. So, basically, ang ating bansang Pilipinas ay mainit. Tayo no? Na kumbaga sa tropical country tayo, mainit. No? Ibig sabihin, blessing na rin ng Lord yon sa atin. Now, what I'm trying to imply, na halimbawa, ako kasi may lola akong may TB, no? Okay, ganun lang kasimple yun. So namatay siya doon sa harapan ko noon. Noon pa, bata pa ako noon. July 15, I remember, 1973, namatay siya. Namatay siya, ganun. So, nakikita mo yung dugo, kalat-kalat doon. Alam nyo, ganito lang yan Okay, nakakahawa naman talaga ang bakterya. Nakakahawa din ng mga viral na yan. Pero, wala naman. Ngayon ko lang talaga nakita yung pangyayari na to. Na mas malala pa nga yung mga naunang mga SARS, MERS-CoV, at mas maraming namatay. Pero grabe itong reaction natin. Alam niyo kung bakit? Hindi ito kasalanan ng presidente. Kasi sinasabi naman ng presidente, hindi ko isip to. Ito yung mga suggestion sa akin. Ito yung mga explanation sa akin. Ngayon. Isa lang naman ang pinag-uusapan sa COVID virus Di ba?
O, pagtaas ng immune system at ng antibodies natin. O ngayon, ang dami nang ninegosyo ngayon. O, di ba? Is marami nang nagsasuggest na ganito, ng ganyan. Eh, siyempre, negosyo yan eh. Di ba? Pati China, sila lang savior of the world ngayon. Nagbibigay, pero hindi nyo ba nakita na ginagawa nila? Although, ako hindi naniniwala, bagamat nagsimula sa kanila, kasi naku po, kung magkikwento lang, yung mga pagkain at mga exotic food, marami kasi mga antawag dito, mga experimentations na kung ano-ano, na yung hindi pwede kainin, kinakain, niluluto. Meron pa nga ako nakita, sa social media, yung lechon manok na rat, naku po, ano ba ito? Kaya hindi mo maiwasan talaga yung mga bacteria, nadaloy talaga yan. Di ba? Bukod pa yung galit ng Diyos sa mundo. Dahil lahat na pinangungunahan ng Diyos, may cloning, may same-sex marriage, may kung ano-ano na ginagawa na kabaligtaran na sa plano at kalooban ng Diyos. Naku po, magsisi tayo lahat. Alam nyo, makontento na po tayo sa binigay ng Diyos sa atin. Huwag na natin baguhin yun. Huwag na natin baliktarin pa ang creation ng Diyos, mga kapatid. So, yan yung mga factors kung bakit meron tayo. But one thing that I want to amplify and to imply here, na itong COVID-19 na to, okay, nagmula sa Wuhan at nagkaroon na nga ng mga pagmamalayan sa mga Chinese at yung tinatawag na pagiging sila yun nga, namamaliit sila dahil gano'n, tapos ikakaroon ng mga batuhan ng salita ang Amerika at ang China. Pero bago tayo magpunta dyan sa away na yan, dito muna tayo sa totoong problema. Ngayon, kung ito ay fatal, sa laki ng population, 1.5 billion ang China. Eh, kalat-kalat naman ang report eh. Pag pinagsama mo, yun na yun eh. Ang laki-laki nga ng nila eh, tawag doon, recoveries nila eh, parang nasa 800,000. Hindi ko na lang mabuksan. Ma-apektuhan yung aking flow eh. So, ang laki po. Nasa almost 4,000 ang reported. Pero, mind you mga kapatid, I want you to reflect on this. Alam natin na ang bansang China is komunista yan. Sa kanila, pwede nilang patayin ng tao kapag gusto na nila. No? Wala nang trial dyan. Para napanood natin na yung may mga COVID, diretso na yung iba, di ba? Parang ganun. Kasi, alam nyo sa totoo lang, sa akin lang po ito. Gamitan pa rin natin ng civilized mind. Di ba? Hindi naman tayo walang Diyos, may Diyos tayo eh. Kung naniniwala ka na walang Diyos, naniniwala tayo na walang Diyos, problema na yan. Di ba? Ngayon, kung naniniwala ang bawat isa na walang Diyos, huwag mo na itama ibang tao, ikaw na lang. Di ba? Kasi ang basic point dito ngayon, mga kapatid, is kailangan nating resolbahin ang lockdown. Ito ang nakikita ko, kapag nagtagal ang lockdown, may maling pananaw. Kasi bakit? Kinatatakutan ng COVID eh. O, totoo, meron. Fatal yan kapag dumating sa tao. Pero ito lang bottom line. Darating ang time na kapag ka nagtagal ito, magkakaroon tayo ng tinatawag na social apprehension. Bakit? Una-una. DSWD. Ilang minutes na lang ba ako? Okay, malapit na. DSWD. Hindi naman nila kasalanan eh. O kung meron mang corrupt dyan, sige, yan na natin yung corrupt dyan. Banagot sila sa Diyos. Pero yung bottom line, hindi lahat na nasa DSWD ay corrupt. Diba? Mali naman yun. Para bang sa presidente, lahat na nagpresidente, mali. Sinusunog yung effigy. Okay. Tingnan mo, balikan mo. Ako, 54 years old na ako, ilang presidente na inabot ko. Lahat naman yan eh. Yung minority. Mga kapatid, sige lang. Huwag na ko nating palalain ang problema. Ang maisasuggest ko po, mahal na presidente, nawa ay isang maliit na bahagi ng mundo na meron sa Cavite na katulad ko, ay marinig lang po nawa. Masyado lang pong na-overreact at yung mga
ito po ang aking palagay at opinion at sarili kong pag-aaral to, na kung tutusin, ang COVID-19, bagamat fatal pag dumating sa tao, pero hindi po siya ganun na kasi tingnan nyo, social distancing sa bahay namin, hindi naman nasusunod po eh. O sa ibang bahay, hindi nasusunod. Lalo kung may malitang bahay, tapos may 10 anak, 5 anak, naku, hindi po masusunod yan. At saka pag sinabing ang nasa hangin, pag tumawid na yan, hindi naman siguro magta-travel ng 10 kilometro ang virus na yan. At kung malalapit pa yan, hindi po ito po ang aking advice po, mahal na Presidente. Papayagan niyo po. At huwag po kayo magagalit sa akin. Ako'y isang simpleng tao lang din na nagbibigay ng unsolicited advice at saka encouragement and suggestion. Ito lang po. Magkaroon lang ng high extreme precautionary measure. Kasi hindi po natin talaga maiwasan. Lalo pag hindi po na-deal yung ayuda na yan, marami pa po hindi nakakatanggap. Huwag na kami. Huwag na kami mga pastor. Kami rin naman hindi naman lahat ng churches malalaki. Di ba? Na multi-millionaire churches kami, maliit lang din naman kami. Hindi naman kami malaki. Pero, okay lang. Di ba? Bahala si Lord sa amin. Meron o wala, kumain o hindi. Hindi na bahala na si Lord. Pero ito yung nakikita ko Marami pong mga maliliit na mga umaasa sa ayudang yan. Magdadalawang buwan na. Wala pa rin. Di ba? So, nakakarating, may mga nagpo-forward sa akin na mga video na galing sa, nung chinek ko nga, wala na. Binura na. Bakit kaya binura? Natakot daw. Yun na ang problema. So, pagka ginawa na po natin yung nangyari sa China na total blackout, buti nga may internet pa, ewan ko lang kung hanggang kailan mapuputol itong internet namin dahil di pa rin naman kami bayad. O, di ba? O, paano yan? Yung iba, wala namang mga ang cellphone, 2G pa rin, 3G. Kami nga, may mga member na meron namang pero hindi rin marunong sa technical. So, hindi lahat nakakasunod. So, ang masasabi ko po, ang akin lang, pag ang lockdown po ay nagtagal, okay, at hindi po ito na-deal ng malinaw kung ano talaga ang fatality and the effect and degree of contagion ng COVID-19 sa tao, at meron pa rin tayong mga rumors. Alam niyo sa akin po, sayang yung rapid rapid testing kit. Una, sabi nila, marami nagsasabi, at ito'y galing din po sa ilang mga medical experts, na nakikita ko naman sa mga comments hindi daw ganun tawag doon, reliable. At saka isa pa po, yung nga pong yung ayuda nahirapan yung mass rapid testing, naku, lang po dyan, magkakaroon po ng tinatawag na haphazard testing. Hindi po, tapos magkakaroon lang ng mag-skyrocket po ang report, matatakot ang tao. Isipin nyo, ang Pilipinas magiging number 1 sa COVID-19 PUM. May ubo ka lang ngayon Tingnan nyo, minsan nga, napanood ko kay Presidente, paubo, sabi ko, tingnan nyo, hindi ibig sabihin umuubo Presidente natin, may COVID na yan, maingat ang Malacanang Palace dyan, di ba? Kasi, nagkakaroon na ng tinatawag na pandemic of paranoia ang tao. Tapos, may nababalitaan po ako, Presidente, na nagkakaubusan daw ng paninda. Kasi alam nyo, ang hoarding sa Bible, mga kapatid, mga kababayan, so kung malaman nyo, sa Book of Proverbs, it is a crime in the sight of God na mag-hoard. Ang hoarding kasi either self-preservation or yung pagtaas ng presyo, yung sa business context, at pangatlo, economic sabotage. Alam niyo, Presidente, ito po masasabi ko, pag nagtagal pong COVID-19 lockdown, maraming magagalit po sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi sasakyan po yan ng mga galit sa inyo Galit sasakyan yan, maniwala kayo. Ito po nakikita ko, honest observation ko po ito. At ito po from the heart of a pastor for 32 years. Okay? Kasi tingnan niyo po, ang virus naman all over the world yan All over the place yan Hindi po yan nawawala. Andyan po yan, present po yan.
So, parang katulad lang po ito nung unang panahon ng mga may pulmon, pneumonia, na hiwa-hiwalay. Kasi kahit ngayon po, kahit pumunta tayo sa Pilipinas, okay? Sana ba po? Yun. Coronavirus Philippines. Okay. Sa ngayon po, 5,660. Okay, siguro, dadagdagan na to. Kasi kanina ko pa ito binuksan eh. I think nadagdagan ito. Ganun naman eh. No? Pero bottom line, possible na hindi ito accurate. Dahil maraming unreported, lacking of reports from other towns and provinces all over the Philippines, no? But assuming na lang na ito na ang total, 5,660. Okay? 5,660. Okay. 5,660. Okay. Now, if you divide that in the total populations of 110 million, ilan ba ang 10% ng 110 million? 110,000. Tama ba ako? Siguro tama. 110,000. So, 5,660 lang po ito. Okay. So, considerably speaking, ilang percentage ba ito? Kung 110,000, okay, o then 5,000, wala pa. Kasi ang 10% ng 110,000 is ilan? 11,000? Tama ba ako? 11,000? Pwede. Di ba? Paano yun? Wala pa siya sa 10%. Nasa mga 5% pa lang siya. Possible. Now, kapag ka pinahintulot po yung at saka hindi maayos na pag-facilitate, pag-execute, pag-apply ng rapid mass testing, naku po. Katulad nga po nung namatay na isang namatay sa kidney ngayon. Alam ko, balita ako, para magkakaso yata sa ospital. Yung sakit sa kidney, kaya pala namatay, sa kidney namatay, kidney failure. Inattribute sa COVID. Ngayon, tsaka yung namatay dito po sa amin. Okay, kung gusto nyo pa imbestigahan, sige po, willing po akong samahan yung mag-iimbestiga. Babae, tinanggihan ng mga ospital. Hanggang Manila, dinala, binalik na lang sa bahay. Doon ang anak, after 2 days patay. Kasi bakit? Ayaw tanggapin daw. Ano daw? Kasi baka daw may virus. Naku, problema to. Diba? So, to make a long story short, tingnan niyo po maigi, ang recovered po, 435. So, ibig sabihin, yes, fatal siya, pero yung fatality niya, yung tinatawag na degree ng fatality niya is nasa akin po based on the recovered at saka sa population recovery, nasa mga 60% to 70%. So, ibig sabihin, dealable. Pwede siya i-deal na hindi naman tayo kailangan mag-exaggerate o kailangan pang mag-lockdown. Tama yun. Okay na yun. At least, mayroong learning, mayroong natuto, mayroong pinakita, may mensahe. Kasi po, kawawa naman po, Presidente, kayo, lalo na ama ng bansa at nag-iisip kung paano i-maintain. Tapos ang dami pa kong corrupt sa baba. Now, hindi ko sinasabing lahat, Pero sa totoo lang, huwag na po kami, ulitin ko nga, marami po akong alam na mga less fortunate talaga. Wala talaga po, wala talaga. Walang natatanggap at kung meron man, naku po, maniwala po kayo. Wala po talaga. Kaya, naku, hindi ko alam kung paano mangyayari nito. So, ang mangyayari nito, pag nagtagal po ang lockdown, magkakaroon po siya ng tinatawag na famine. Now, dumating sa point, at gusto kong tingnan po ito, okay? Ito po ang sabi ng Bible, na kapag hindi po tayo sumunod sa Kanya, sabi nito, because of the suffering of your enemy will inflict you during the siege. So parang consider na rin na siege po ang total lockdown. Ang lockdown. Okay. Ngayon, kapag ginamitan ng total, alam niyo po, kasi pag sinabi mong total, walang lalabas, walang papasok. Total siege ang tawag doon. Parang giyera na po yan. Ganun po ang concept ito. Ngayon, ang mangyayari niyan, ang maapektuhan niyan yung economy ng bansa. At the same time po, yung situation, yung social, economic situation ng tao that will possibly cause, okay,
public upheaval, social upheaval. So, ang mangyayari niyan, although aminado po ko at naniniwala ko and I am with them, na meron talaga mga undisciplined people, nakiinuman pa, dapat ikulong po yun. Nagsusugal pa, napanood ko na nagbo-boxing pa yan. Magaling ang ating Mayor Isko Moreno dyan, ating Mayor Dumagoso, Francisco Dumagoso, na hindi, pag nakita ako, naniniwala, gumawa agad siya ng action. Gano'n lang kasimple. Matigas ang ulo eh. So, totoo yun. Pero, ang sa akin po, talagang sa katotohanan lang, mahirap po talagang i-apply ang social distancing, lalo kapag gutom na po ang tao. At, although sa inyong puso, sa design ng heart nyo, katulad ni Solomon, gusto nyo pakainin, gusto nyo i-provide. Kaya lang sa naririnig po namin, ulitin ko, na nahihirapan talaga kasi saan natin kukunin na pera? Mangungutang tayo, magbibenta tayo ng PICC, ng folk arts, o kung ano man ang pag-aari ng gobyerno para just to supply, to meet the daily food of Filipino people. Mahirap po yun, ang hirap nun. Talagang para tayong, yung sabi nga ng Chinese proverb, di ba? Do not teach people, do not feed people, okay? But rather, daily, but rather, feed people, okay? Teach people to catch fish so that they can have food by themselves. So, ang nangyayari po ngayon, para nakakulong, para tayo nakasedge, at darating ang time, magkakaroon po ito ng sabi ito, you will eat the fruit of the womb, the flesh of the sons. Ito po ang prophetic word on in the Bible during that time. And the daughters of your God, and the Lord your God has given you, even the most gentle and sensitive man among you, mga formal, will have no compassion on his own brother or wife he loves or his surviving children, and he will not give to one of them any of the flesh of his children that he is eating. So cannibalism na po ito. Sabi ito, it will be all he has left because of the suffering your enemy will inflict you on during the siege of all your cities. The most gentle and sensitive woman among you, okay, so sensitive and gentle that she would not venture to touch the ground with the sole of her foot. Okay, anyway, yun na yun eh. No? Ayan, tingnan niyo po maigi. Grabe. Sunod. Okay? Ano sabi dito? Because of the no rain, no, the 3.5 years famine, there was never anyone like who sold himself to do evil in the eyes of the Lord. Ito po yung panahon ni King Ahab. Urged on by Jezebel, his wife, he behaved in the vilest manner by going after idols like the Amorites that the Lord drove out before Israel. Verse 27. When Ahab heard these words, he tore his clothes. He is the king of Israel at the time. Put on sackcloth and fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. Verse 28 po. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. Have you noticed how Ahab, ang Diyos ang nagsabi nito kay Elijah, have you noticed how Ahab has humbled himself before me? Because he has humbled himself, I will not bring this disaster in his day, but I will bring it on his house in the days of his son. So, sino yun? Okay? Sino yun? Okay? Si King Ahab. Yun yung time na yun, no? So, tingnan po natin ang pangyayari na to. But Jehoshaphat also said to the king of Israel, first seek the counsel of the Lord. Now, alam niyo, napakahalaga po talaga sa oras ng desisyon. Sa oras na kailangan po natin magdesisyon, kailangan po ng tamang counselors na may takot sa Diyos at the same time po, walang vested interest. O kung meron man, hindi naman ganun kasi tao pa rin yan, hindi naman perfect yan. No? Lahat naman ng tao may pagkukulang. But ito po, first seek the counsel of the Lord. Ito yung time na kailangan nila kukubing ang isang bansa. So the king of Israel brought together the prophets, about 400 men, and asked them, shall I go to war against Ramoth Gilead, or shall I refrain
Gigirain ba namin o hindi ang bansang ito? Sabi nga, sabi nung mga propeta. Go, they answered, for the Lord will give it into the king's hand. But Jehoshaphat asked, Is there any no longer a prophet of the Lord here, whom we can inquire of? Then the king of Israel answered Jehoshaphat, there is still one prophet, through whom we can inquire of the Lord. But I hate him, because he never prophesies anything good about me. Medyo subjective yung king of Israel dito. But always bad. He is Micaiah, son of Imlah. So the king should not say such a thing, Jehoshaphat replied. So the king of Israel called one of his officials and said, bring Micaiah, son of Imlah, at once. So naniniwala siya kay King Jehoshaphat. Sabi dito sa verse 10, dressed in the royal robes, the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, were sitting on their thrones at the threshing floor by the entrance of the king of Samaria, with all the prophets prophesying before them. Now Zedekiah, okay, ito yung leader ng propeta nung marami, son of Kenana, okay, had made iron horns, and he declared, this is what the Lord says. So, dami nila, around 400 prophets yung time na yun. With this you will gore and the Arameans until they are destroyed. Pinangunahan ito ni Zedekiah. Then verse 12. Ulitin ko, marami sila, 400 sila. All the other prophets were prophesying the same thing. Attack Ramoth Gilead and be victorious. Kasi ang context dito ay atakihin ba nila yung Arameans o hindi? Okay? So, they said, for the Lord will give it into the king's hand. Verse 13. The messenger who had gone to summon Micaiah said to him, look, yung messenger na sumundo sa kanya, binigyan na siya ng idea. Look, the other prophets without exception are predicting success for the king. Let your word agree with theirs. So parang sinabi, umayon ka na sa kanila kasi nagkakasundo na sila eh. Talo ka na pagka nag-disagree ka. Ha? Ano sabi niya? Let your word agree with theirs and speak favorably. Kasi alam niya nga na lagi na lang negative yung sinasabi ni Micaiah. Kasi yun talaga sinasabi ng Diyos. Okay, 14, tinan nyo. But Micaiah said, as surely as the Lord lives, I can tell him only what the Lord tells me. Yan ang mahalaga. Alam nyo, hindi politika, hindi vested interest ako. May kakilala ako, ito, mayroon akong 10% dito, ganito. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon, ako naman, meron din akong training business, ino-offer ko nga. Pero ito na lang akin eh. Hindi na yung kikitain ko ngayon eh. Kung ano may tutulong mo, tsaka ka na lang bumawi kapag tapos ng COVID-19. Ganun lang kasimple. Now, meron ngayon, yung ano ba yun, yung pantaas daw ng antibodies. Okay yun. Walang problema. Kaya lang, may mga hypothesis pa rin dyan. Okay? May mga hang-ups pa rin. At saka, medyo questionable yung mga sinasabi sila. Okay? Now, attacks and be victorious, he answered, for the Lord will give it to the king's hand. Sabi ni Zedekiah. 16. Then the king said to him, how many times must I make you to swear to tell me nothing but the truth and the name of the truth? Then Micaiah answered, I saw all Israel scattered on the hills like sheep. So kumalat daw, without a shepherd. And the Lord said, these people have no master. Let each one go home in peace. Now, tingnan niyo maigi. Alam niyo, because of the council around, they were able to manage how the king think. Kaya po, tingnan natin. Kahit si Rehoboam, kaya nahati ang bansang Judea, Israel at Judea, yung 10-2, the 10 tribes went to Jeroboam, and the 2 remained to Rehoboam, the son of Solomon. Oh, why? Because si Rehoboam listened to the suggestion of the younger contemporaries, ka-age niya, ni Rehoboam, son of Solomon. Oh, kaya nagkagulo. Now, I'm not saying, Mr. President,
na walang wisdom yung mga nagsasuggest. Hindi yun ang implication ko. Ang ibig ko lang sabihin, sana po, mapakinggan nyo rin yung mga katulad namin, katulad ng mga ibang nangangaral, katulad ng mga ibang nagsasuggest, na ano ba talaga? Kasi nagkakaroon ng pandemic of pandemonium at saka pandemic of fear nowadays. So, ang nangyayari, yung fear and panic na yan, at yung iba nag-hoard na nga, paano kung wala na mabiling bigas? Dahil nag-hoard na yung iba. Hindi naman natin alam kung sino yung nag-hoard. Diba? Kanina lang, may nakita ko, dami-dami, hindi ko alam kung saan yun. Sino kaya yan? Ba't ang dami? Diba? Okay. Kung negosyante, okay lang. Paano kung Diba? So, nakakalungkot. Yung nasabi, parang walang leader. So, the king of Israel said to Jehoshaphat, "Didn't I tell you that he never prophesied?" Sabi niya naggalit yung yung king of Israel, okay? Kay Jehoshaphat. Di ba sinabi ko na sa iyo na itong taong to nagsasalita to ng mabuti sa akin? Ano sabi? Micaiah continued, "Therefore, hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne with all the multitudes of heaven standing around him, on his right and on his left. And the Lord said, who will entice Ahab into attacking the Ramoth Gilead and going to his death there?" Tingnan niyo po. Yung mga nagsuggest sa kanya, yun ang kaya namatay si King Ahab because of the entice na atakihin ng Ramoth Gilead. Mr. President, beloved, Honorable President Duterte, mahal po namin kayo. Ito po ang honest ko. Ako'y taga Davao din. Kababayan niyo po ako sa Davao City. I am born and raised in Davao City. Nag-aral po ako sa Dumanlas, sa Buhangin Elementary School, sa Chinese School, bago ako nagpunta ng Manila po. Migrate. So, I am with you, Mr. President. Kaedad po kayo ng parents ko. Isang bagay lang ang gusto kong sabihin niya. Sabi niya, one suggested this, and another that. Verse 21. Finally, the Spirit came forward, stood before the Lord, and said, I will entice him. By what means? The Lord asked. I will go out and be a deceiving spirit in the mouths of all these prophets. He said, you will succeed in enticing him, said the Lord. Go and you do it. Tingnan niyo po maigi. So the Lord put a deceiving spirit in the mouths of all these prophets of yours. So the Lord has decreed disaster on you. Ako po, mahal po namin kayo. Honest po ako dun sa aking suggestion. Not majority are right. And not all minority are wrong. So doon po nagko-culminate, doon po nagko-conclude yung point na to na sa oras po ng pandemic, marami pong mga boses na pwede kayong pakinggan, not only in the medical field. Minsan nga, nagdi-dream ako, pwede kaya kami sumali dyan? Hindi naman para magpa-epal, kundi para lang makapagbigay ng idea para sa ating mahal na Pangulo. So yun lang po nakikita ko. Kapag ka po, hindi ho natin nabigyan ng pansin to, mahal na Pangulo, to conclude, dahil tapos na po ako. Ang tendency po talaga, maapektuhan po ang inyong leadership. Mangyayari lang po niyan, baka mamaya ma-misinterpret yung utos nyo na barilin o ano. Alam ko, ang intention nyo ay hindi para pumatay. Alam ko po yun. Nararamdaman ko po yung puso nyo. Kaya lang, paano po kung masakyan ito ng mga galit sa inyo pagkatapos madamay ang mga inosente. So, ang tendency po natin, baka po magkaroon ng tinatawag na famine dahil wala na pong papasok na trading, wala na pong palitan ng mga products, labas at loob. Pagkatapos po, possible na magkaroon ng away. Diba? Ayaw nating mangyari nakikita ko na possible na mangyari yung, ayaw ko namang sabihin na civil war, pero parang pwede yung dumating doon eh. Kasi yung tao dito na hindi na alam kung sino papakinggan eh.
mahihirapan na. Lalo po, ito po nakikita ko, pag tumagal siya ng another 1 month pa uli, tapos ganyan ang sitwasyon ng DSWD, yung ayuda, yung binibigay na support, tapos yung mga barangay namin dito, nagmula sa 3 kilo, 2 kilo na lang, makasunod 1 kilo na lang. Mahirap po, mahirap. So, ang masasabi ko lang po ay pag-aralan pong mabuti, no? Yung degree of contagion ng COVID-19 at gumawa na lang po ng batas, unsolicited advice po ito, ng extreme precautionary measure. At tama po, ang suggestion po, ang bilhin yung mga mask. Instead of rapid mass kit, di ba yun? Yun, mass testing kit. At parang nabalitaan ko, binili na raw, nabili na, sayang naman. 3.8. At tingin ko naman, mahihirapang mapacilitate nung talagang accurate. Tapos marami pang mga moms ngayon dyan regarding the issue. So, yun lang po. Nawa ay nakabigay ako ng konti lang na paglilinaw at unsolicited advice and suggestion. At ano naman po, ganito naman ako eh. Sa nakikita ko, hindi rin naman kasalanan ng mga barangay captain, ng mga mayor. Kasi depende kasi yan eh, sa dumarating na fundings eh. Diba? Yung ating mahal na gobernador nga eh, nag-request na kung pwedeng isama na yung middle class. Hindi ko lang alam kung kasama na pati mga pastor. Sana kasama naman. Diba? Kasi tayo rin naman ay bahagi ng bansang Pilipinas. At kami po isa sa tumutulong manalangin, mangaral, magturo sa ating mga kakristyanuhan po at mga kababayan. So, sa pagtatapos po ay nais ko pong iwanan sa inyo aking number if you want before we pray. Kung nais nyo po ng counseling and want to share or you want to give inputs or questions. 0927-338-5738 and 0922-763-0179. At ulitin ko po, 0927-338-5738 and 0922-763-0179. And please subscribe and like to this Pastor Dr. Alan Boroli Facebook page at saka sa YouTube channel po natin. Meron po tayo niyan. So, yun po. Ako po'y mananalangin. Please like and subscribe and share po. Tayo po'y manalangin. Taas po ninyo dalawang kamay sa mga may karamdaman at hayaan po ninyo ng himala ay dumaloy sa inyo sa hapong ito. Dakilang Diyos, dalayan ko po, Ama, ang kapangyarihan ng iyong banal na pangalan na dumaloy sa katawan at isip at puso. Alisin ang pagkatakot sapagkat sinabi mo sa iyong salita, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kapayapaan na hindi katulad ng kapayapaan binibigay ng salibutan, kundi kapayapaan na hindi masayod ng isip at puso. Panginoon, ang ibinibigay mo sa amin. Kaya huwag kami magulumihanan ni matakot man. Sabi mo rin yung salita, Panginoon, sa John 16 verse 30. You have overcome the world. Have peace. Manampalataya at pumayapa kayo sapagkat pagtagumpayan nila ang mundo. Dakilang Diyos, I declare healing upon the bodies of your people. Emotional, mental, psychological, and physical healing. In Jesus Christ's name, amen and amen. Good afternoon. Have a great day po. God bless.